May isa sa gawang summit na pangungunahan ng hudikatura para humanap ng mga solusyon sa jail congestion sa bansa. Ang detalye sa Politico Update ni Atty. Karen Jimenez. Patuloy ang paghahanap ng solusyon sa mga siksikang kulungan sa bansa. Ito ang pangako ng hudikatura at iba pang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa law enforcement. Sa panayam kay Court of Appeals Associate Justice Jaime Caringal ng At the Forefront, inanunsyo niya na gaganapin ang ikalawang National Decongestion Summit simula Miyerkules sa Maynila. It can be considered a human rights issue. And it's the thrust of the government, particularly the Justice Sector Coordinating Council, to respect the dignity of persons deprived with liberty. That is why we try to look for ways in order to address this particular issue. Aniya, malaking tulong ang mga non-government organizations sa pag-monitor ng haba ng pagkakakulong ng mga PDL para mapalaya na sila kapag napagsilbihan na ang sentensya nila. That's why we're very thankful that a lot of CSOs and NGOs are there at the prison facilities. They also help check the records of these PDLs. And even the Bucor and the BJMP, they also actively look into the records. I think they look more actively now, in fact. And marami na rin talaga napapakawalan. No? So that's a good sign. Dagdag naman ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, meron silang mga programa para mapaikse ang sentensya ng isang PDL. Isa na rito ang pagbabasa ng mga libro. When they read in the library, it's a Read Your Way Out program. We call it Read Your Way Out program. Paano yung alam na nagbabasa talaga at hindi lang nakaupo doon? Yes, attendance, book report. Book report, that's good. Okay. And if they complete that, they get deductions in their sentence. So, and other modes of early release na we are trying to strengthen para mapabuti pa po ang decongestion. Mahigit 200 ang lalahok sa summit mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama ang mga international organizations. Ito si Atty. Karen Jimeno para sa Billionario News Channel.